Alam niyo po si David. Si David ang kilala, a man after God's heart. Ibig sabihin po, a man after God's heart. Ang puso niya daw ay naka-align. Naka-align, ayan. Sa puso ng Panginoon. Mahal niya kung anong mahal ng Panginoon. He has deep obedience with God, a heart na nananabik at nagnanais sa Diyos. Sa Psalm 63, basahin po natin. Ang context po nito, basahin muna natin. O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh paints for you as in a dry and weary land where there is no water. So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory. Tagalogin natin, may Tagalog tayo dyan, I think. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw ang hangad, para akong tuyong lupa na tubig ang ang siyang lunas. Ngayon, si David po, sinulat yan ni David, alam niyo ba kung kailan? Nung mga panahong hinahunting siya ng kanyang mga kaaway. It's either Absalom or si Saul ang humahunting sa kanya during that time, and he is in the wilderness, nagtatago, walang maayos na higaan, siyempre, sa desierto, sa gabi malamig, sa araw mainit, no? Walang maayos na higaan, walang pagkain, hari po si David, if you remember, hari po siya. And then, para siyang isang homeless, after ng pagtakas niya. At nung siya po ay nanalangin, ang panalangin niya, Lord, hindi ang panalangin niya, hindi, Lord, bigyan mo ako ng pagkain. Lord, bigyan mo kami ng magandang matutuluyan. Lord, bigyan mo kami ng maayos na lugar, yung mga taong tatanggap sa amin. Alam niyo po, noong mga panahon na si David ay nagninilay-nilay sa kalagitnaan ng problema, ang sabi ni David, Panginoong Diyos, na lagi kong hinahanap, ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw ang hangad. Imagine that. In the middle of problem, in the middle ng hindi maayos na sitwasyon, when David looked in his heart kung anong gusto niya, ang sabi ni David, Lord, ikaw. Can you see that kind of heart? David had deep groaning in his soul to have God. Lord, I want you. Sa panahong hindi komportable ang buhay niya, pinakamalalim na hangarin po niya ay maranasan ang Diyos. Sabik siya sa presensya ng Diyos. Sa panahon na hindi po maayos ang kanyang tulugan, malamig, nagtatago, but when he dig deep in his heart, Lord, ikaw ang gusto ko kaysa sa comfortable life. That's the heart of David. Meron pang isa, Psalms 27 verse 4, sabi dito, one thing I ask of the Lord that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire His temple. Kay Yahweh, Tagalog po, kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at dooy humingi sa kanya ng patnubay. And this text was written noong mga panahong may digmaan. Hindi po kamatayan ng kaaway niya ang hiningi ni David. Hindi strength laban sa kanyang mga kaaway ang hiningi ni David. Hindi kaligtasan sa kanyang mga kaaway ang pinakanananais ng kanyang puso. Hindi physical safety, hindi malusog na pangangatawan, kung hindi ang Panginoon mismo. Hindi ibig sabihin po nito, ayaw ni David yon. Gusto po ni David yon. Pero kay David, when he is praying, he is always looking deep into his heart at sinasabi niya kay Lord kung anong nais ng puso niya. Parang ganito, Lord, hindi mo man ito ibigay, nais pa rin kita. Ganoon. Ganon po yung puso ni David. Ito pa yung isa, hanggang 4 yung example natin. Psalms 51 verse 11. Ito ay ng mga panahon na si David po ay nagkasala. Nagkasala siya sa Panginoon. Siya po ay nakiapid kay Bathsheba ng agaw ng ibang asawa, tapos nabuntis niya po yon. So sabi dito, nung nalaman niya na nagalit si Lord, nung nalaman niya kay Prophet Nathan, yung iniisip ni Lord at gusto ni Lord gawin sa kanya, sabi ni David, cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit from me. Sa iyong harapay huwag akong alisin, iyong banal na spirito ipaghariin. Ang sabi ni Lord,
Parang ganito yung gusto sabihin ni David, Lord, parasahan mo na lang ako, wag ka lang lalayo sa akin. Hindi ang parusa, hindi sa galit ng Diyos siya takot. Ang takot ni David ay mawalay siya sa Diyos. Parasahan mo na ako, Lord, tatanggapin ko yun. Wag ka lang aalis. Wag ka lang lalayo sa akin. Can you see that kind of heart? Last one, sabi dito sa Psalm 16, verse 2, I say to the Lord, You are my Lord. Apart from you, I have no good things. Kahit sa karangyaan, Lord, ang Diyos ay higit pa rin para sa kanyang puso. Kung hindi ito galing sa'yo, parang ganito sinasabi ni David, Lord, kahit anong yaman pa yan, kahit anong ganda pa yan, kahit anong husay pa yan, Lord, kung hindi ito galing sa'yo, that is not a good thing. Dahil ikaw pa rin ang pinakamainam sa lahat. At sa kahit ano sa mundo. Kahanga-hanga. Amen po, ang pagnanais ni David sa Diyos. Ang problema po, ang sarap maging kagaya ni David, ang problema, we cannot force ourselves to do it. Alam niyo po, nang inaaral ko, sabi ko, isa ito sa mga pinakamahirap aralin at pinakamahirap ituro na mahalin ng tao ang Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kasi I cannot control your heart. Only God, only the Holy Spirit can put it in your heart na mahalin mo ang Diyos. And I cannot do it. Samahan nawa tayo ng Panginoon. Kaya alam niyo po, ang hirap magpatuloy sa faith kapag ang puhunan mo lamang ay attendance sa church. Ang hirap po magpatuloy sa church kapag ang dahilan mo lamang narito ka kasi may mga kaibigan kang nakikinig sa'yo, meron kang mabait na leader na umiintindi, nakikinig, umaalalay sa'yo. Ang hirap po magpatuloy sa faith kapag ang dahilan mo lamang nagagamit yung talent mo sa church. Kapag ang dahilan mo lamang, you feel the family. Ang saya sa church. Masaya po talaga. Those are rewards. At kasarapan sa simbahan, thank you, Lord. Pero alam niyo po, bilang isang Kristiyano, ang hirap lumaban at magpatuloy. Sa una, masarap po yon. But when you are in 10 years, 15 years in faith, alam niyo po, hindi po madali yon. Ang hirap lumaban at magpatuloy kapag wala kang pag-ibig sa Diyos. Sabi nga ni Pastor Eric last week, nagagawa nating mahalin si Lord kasi siya ang unang nagmahal. Ngayon po, kung titingnan natin ang sarili natin, sitwasyon ba talaga natin ang dahilan kung bakit nahihirapan tayong hanapin si Lord? Sitwasyon ba talaga natin sa buhay? Wala ka ba talagang time? Wala ka ba talagang schedule? Kaya parang, you're not seeking God. Are you really busy to serve the Lord? Are you really busy to seek the Lord? Kahirapan ba talaga ang dahilan? Karangyaan ba talaga ang dahilan? Problema ba talaga ang discomfort? Hindi po. Puso po ang may problema. At yan po yung pag-uusapan. Simula pa lang po tayo. 2 points lang naman po tayo, no? Pero inintrohan ko po ng ganon. Bakit? I wanted you to see the issue why we are not seeking God deeply. Bakit? Alam niyo po, ang ganda po ng church, pansin niyo, ang ganda po ng FOM. We have programs, meron tayong magagandang, may SOD tayo, may schooling tayo, meron tayong mga campuses na mga ministry, marami tayong kung ano mang po pwedeng i-offer ang church. Pero alam niyo po, nakakalungkot kung ang simbahan, after all those works, ang ganda nung sinabi ni Pastor Eric last week, na ang gaganda ng ginagawa ng simbahan, but this is what I have against you, you have forgotten your first love. Mahirap po magpapatuloy ka sa simbahan. Alam mo yung Life 2.0, alam mo yung pati life prep, alam mo na nga yung topic ng life retreat, sa ulo mo yun eh. 'Di ba? Pero wala kang pag-ibig sa Panginoon, nakakalungkot yun. Puso po ang problema. Kulang po tayo sa pagnanais sa Panginoon. Ngayon, samahan nawa tayo ni Lord. How can we be driven to seek more of God? Maraming nagtanong sa akin ito, paano ba mahalin si Lord? Gusto ko siyang mahalin. Ang problema, hindi ko alam kung paano kasi hindi gusto ng puso ko. Sino naka-experience ng ganon? Yung bang, Lord, gusto kitang mahalin kaso hindi kita mahal. I cannot do it. Parang I cannot force myself. Parang ganito, for example, si Jason, hindi ko naman to asawa. Pwede ka bang, gusto kong mahalin si Jason, gusto ko siyang romantically ma-in love sa kanya. I cannot do it. I cannot force myself to do it. Parang ganon, yung pagmamahal natin kay Lord, you cannot do it na gusto ko lang, Lord. We have to be driven. Kailangan may force na magpupush sa atin to seek God more.
Amen? So, paano ba natin itong gagawin? We only have 2 points. Una, be intentional. Be intentional. Dapat sadyain mo. Hindi mo hihintayin na bigla na lang babagsak ang Holy Spirit, biglang mahal mo na si Lord. Amen? Be intentional. Seeking God in times of difficulty. Alam nyo po, when you are in difficulty in lives, kapag tayo po ay may problema sa buhay, lalapit tayo kay Lord. Tama po ba? Thank you, Lord. May nalalapitan tayo. May nahihingian tayo ng solusyon. Pero kagaya ni David, noong mga panahong kailangan niya ng solusyon, naniniwala ako si David, inhingi din niya ng tulong niyo kay Lord. Pero ang inilabas ng bibig niya, inilabas ng puso niya, pero Lord, alam mo, sa kalagitnaan ng gulong ito, ikaw pa rin ang nais ko. Ang main agenda ni David, if you wanted to know God, be intentional with your main agenda. Your main agenda should be God. Sabi sa Psalms 63 and 27, yung kanina binasa natin, si David, di ba? In the wilderness, nagtatago, pero ang longing ng puso niya ay hindi yung pangangailangan niya, kung hindi ang kagustuhan niyang makita si Lord. Ang pagnanais niya na makita si Lord. Ang nais ng puso po niya ay masilayan si Lord. If you wanted fuel, kung gusto po ninyo ng desire, parang kasi nga kulang sa atin ay desire. Yun po yun. Ang sinasabi natin. Ang kulang sa atin para makilala si Lord ay desire. If you wanted to fuel your design, ayusin mo muna ang motibo ng puso mo. Kapag lalapit ka sa Diyos, do not end your prayer after telling God kung anong kailangan mo. Minsan, mananalangin tayo, Lord, salamat. Lord, pinupuri kita. Meron pa tayong 1, 2, 3, 4, 5 steps, no? Lord, pinupuri kita. Lord, patawarin mo ako sa kasalanan ko. Lord, ito po yung kailangan namin. Salamat, Panginoon. Protect us from evil. In Jesus' name, Amen. And then, you're doing that every day. Para bang, sa ganong klase ng panalangin mo, nakikilala mo ba si Lord? Kung lalapit ka sa Diyos, na ang dala-dala mo lang ay ang kailangan mo. Kahit pa spiritual need, Lord, tuyong-tuyo na ako. Lord, ang life group ko, samahan mo po sila. Lord, kami po, i-empower mo po kami na lahat ng sasabihin ko, Lord, will be empowered by the Holy Spirit. Alam mo, kahit spiritual yan. Kapag ang dala-dala mo sa paglapit mo sa Diyos, ay sarili mong agenda, nakakatuyo po yun. Minsan lalapit tayo kay Lord para i-feel yung tuyot na spiritual life natin. May agenda ka pa rin. Para pa rin yun sa sarili mo. Para ma-feel good ka pa din. Seek God and make God your agenda. Sometimes, alam nyo po, ako ang ginagawa ko when I'm praying, after, minsan nga hindi ko na sinasabi kay Lord kung anong kailangan ko kasi alam kong alam ni Lord eh. Ang ginagawa ko na lang, I'm sitting and I keep quiet and calm. And I wait on God. Hindi ko po alam kung paano ko pa i-explain sa inyo yun, pero minsan, you have to shut your mind. You have to shut your heart sa lahat ng mga needs mo na kailangan mong sabihin kay Lord. Minsan, kailangan mo na lang patahimikin ang sarili mo. And let God speak to you. Sabi ko kay Lord nung nakaraan, Lord, ang hirap naman neto. And nagrepent ako noon. Sinabi ko kay Lord lahat ng mga kasalanan ko. And then sabi ko, Lord, can you show your beauty to me? Pwede bang ipakita mo ulit yon? Can I have a glimpse of your glory? Kasi ang hirap palang hanapin ng Diyos nang wala kang motivation to do it. And if you wanted to fuel your desire for God, wag mong dalhin yung agenda mo. Lalapit ka sa Diyos kasi ang agenda mo ay ang Diyos. Lalapit ka kay Lord kasi ang gusto mo ay siya. Hindi ang kaayusan ng pamilya. Hindi ko sinasabing ayaw mong gumaling, ayaw mong umayos ang buhay. Hindi po. Ang sinasabi ko, look deep down in your heart. Tapos ibigay mo yun kay Lord. At makikita mo, Lord, ito pala yung gusto ko. Ikaw pala ang nais ko. Alam niyo po, one time, I was overwhelmed with the blessings of the Lord sa aming mag-asawa. Lalo last year, nakalipat kami ng bahay. Sabi ko, Lord, thank you. So, umiiyak ako noon. Sabi ko, Lord, thank you kasi ang buti mo sa amin.
Meron akong 2 anak, meron akong mabuting asawa, meron kaming bahay, maayos yung trabaho namin. All is good, all are good, everything is beautiful sa life ko. Lord, thank you. Tapos alam niyo po, habang umiiyak ako kay Lord at nagpapasalamat, biglang nagkaroon ng malaking puwang sa puso ko. Tapos ang sabi ko sa Lord, pero Lord, alam mo, above all these things, pinakagusto ko pa rin sa presensya mo. Pinakamasarap pa rin sa'yo. Pinakamaganda ka pa rin. Amen? If you want to be close with God, be intentional with your relationship with God. Ang hirap ng ganito halimbawa, kaya ako nakikipag-close kay Mira kasi may nakikinabang ako kay Mira. Binibigyan ako ni Mira ng pera, binibigyan niya ako ng, alam mo yun kasi life group ko siya, ang ganda ng nagiging title ko, ang active ng life group ko. Halimbawa, nagla-life group ka, hinahawakan mo lang yung life group mo kasi ang ganda ng nagiging title, laki ng life group na ito. Ang pangit ng ganun, di ba? Na hindi genuine yung relationship mo sa tao. Pero with God, ganun din po tayo. Makikipagrelasyon ka kay Lord, hindi dahil nakikinabang ka sa Diyos. Kung hindi dahil, mahal mo ang Diyos. Amen? Do not be too busy. Sometimes we are too occupied in life that we forgot who is life and who gives life. Sa students, marami po tayong mga, alam mo yung quizzes, exams. Sa mga mag-asawa, ang daming mga responsibility, gawain sa bahay. Naalala ko ang nanay ko, parang kahit kalilinis pa lang niya, sabi niya, ang daming gawain, kailangan ka maglinis. Para bang tayo, bilang adult, sa mga adults po dyan, ang dami ng gawain. Hindi siya matapos-tapos. Sa mga students, ang ganun din, ang dami din ng gawain, hindi siya matapos-tapos. We are too occupied. Alam niyo po, being occupied is different from being fulfilled. Being occupied is different from being fulfilled. Hindi porke busy ka, puno ka. Stop making yourself busy and occupied para masatisfy. It will never make you full. Make time with God, not just give time. Magkaiba po yun. Minsan mag-i-schedule ka, gabi, Lord, magdi-devotion ako, ganito, ganyan. Tapos kapag medyo naging busy ka, mawala na yung time mo kay Lord. Pero ito po yung isang tip sa atin. Make time. Gumawa ka ng oras, hindi ka lang magbibigay ng oras. At minsan, sa paggawa mo ng oras para sa Diyos, may isa sa alang-alang ka. Magkukulang ang tulog mo, magkukulang yung oras mo sa family, minsan magkukulang yung oras mo para sa sarili mo. Kasi if you will not make time, kakainin na lang lahat ng responsibility ang oras mo para sa Diyos. Lilipas na lang yung araw, makikita mo buwan, ganyan, linggo. You're not making it deep with God. Bakit? Because we have too much responsibility. Sabi ko sa mga life group ko, bata pa kayo, habang tumatanda kayo, pabigat yan ng pabigat. Padami ng padami yung responsibility na yan. You should know how to make time with God. Amen? Third, let God Himself be your agenda. Seek God. Sometimes seeking is not only those, alam niyo po, minsan akala natin, kapag hinahanap natin si Lord, kailangan maingay tayo. Kailangan dada tayo ng dada. Lord, ganito, I want you, blah, 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 ganyan. Kailangan umiiyak ka, kailangan maingay ka. We need the Word of God. Thank you, Lord. Merong Word. But if you and there, nagbabasa ka ng Bible, pagkabasa mo ng Bible, sarado, tayo, gagawin mo na kung anong kailangan mong gawin. Magbe-pray ka. Pagkasabi mo lahat ng gusto mong sabihin, tapos, tayo, gagawin mo na kung anong kailangan mong gawin. Hindi mo na binigyan ng chance si Lord na magsalita. If we have the Word of God, if you're reading the Bible, do not stop there. If you're praying, do not stop there. Hindi ka titigil sa pananalangin pagkatapos mong sabihin kung anong gusto mong sabihin. Hindi ka titigil sa pag-meet kay Lord in your devotion time pagkatapos mong magbasa ng Bible at magsulat. Hindi po grading recitation ang prayer na pagkatapos mo magsalita, tapos ka na. Hindi rin po report ang devotion na pagkatapos mo magsulat at magbasa, tapos ka na. Commune with God. Di ba pag nakikipag-banding ka, ang hirap kapag yung kausap mo nakatingin sa cellphone. Tapos pagkatapos niyang sabihin yung gusto niyang sabihin, nakatingin na siya sa cellphone.
hindi na ako nakapag-share. Ikaw lang nag-share ng problem mo. Tapos ako hindi na. Commune with your God in silence, in calmness. Ibigay mo yung oras na walang pagmamadali. Make Him your main agenda of your prayer and devotion, not your prayer request. When you're meeting God, dalhin mo po yung prayer request mo. Pero isama mo sa prayer request, isama mo sa listahan mo yung oras na dapat tahimik ka lang na makikinig kay Lord kung anong sasabihin niya. Ako po naniniwala si Lord kinakausap tayo. Masyado lang tayong maingay. Masyado lang tayong maraming sinasabi. Masyado lang tayong walang time to listen. At honestly po ako, I'm practicing that for a long time. Minsan ginagawa ko, pupunta ako sa rooftop nung nasa Eastwood pa ako. Tatambay lang ako doon, gabi hanggang madaling araw. And sometimes nakatitig lang ako sa langit. Enjoying the presence of God. Hindi humihingi ng kahit ano, hindi nagsasalita, hindi nagsasabi ng kahit ano. I just wanted to see your beauty, God. I just wanted a glimpse of your glory. And that is enough. One time po, may nagtanong sa akin ng nanay ko, sabi niya, Ineng, paano ba mag-aral ng Bible? Natapos na po ng nanay ko ang Bible, para mga 3 times niya nang naulit. Sabi niya, natapos ko na ang Bible, parang paulit-ulit na lang ako, parang may kulang. And I know what she means. Sabi ko sa nanay ko, Nanay, ang Bible ay ginawa para ipakilala ang Diyos. Hindi para sa'yo. Sabi ko sa kanya. Kung ikaw ay nagbabasa ng Bible para ma-bless ka, para makita mo ang sarili mo, para may makuha kang sagot sa sarili mo, mauubos ka talaga. When you read your Bible, ang hanapin mo si Lord. When you read your Bible, ang katagpuin mo, hindi kung paano ka mabibless, kung paano ka magiging ganito, magiging ganyan, hanapin mo ay si Lord. Sabi ko sa nanay. At in-apply niya yon. When she read the Bible, ang hinanap niya, paano ba si Lord? Ano bang attribute ni Lord? Paano ba ang pagmamahal ni Lord? Lumapit siya sa akin, nag-gets ko na. And minsan yun po yung problema sa atin. Nauubusan tayo kasi hinahanap natin ang sarili natin. If you want to get close with God, be intentional with God. Not for yourself. Not for your agenda. Amen? Huwag tayo self-seeking sa pagbabasa ng Bible. Let God be our agenda. Huwag tayong self-satisfying sa pananalangin. Let God be your request. Lord, ikaw ang gusto ko. Last time when I pray, nag-prepare po ako ng topic nito. Halos 1 linggong pin-prepare po ito. Hindi po madaling gumawa ng preaching, honestly. Kahit pamisa ng pastor or nandito sa unahan ay mukhang hindi prepared. Pero alam nyo po, matagal po namin pinagpe-preparean to. Hindi lang po paggawa ng topic yung mahirap. Yung pananalangin bago po gumawa ng topic, napakahirap po. You have to align your heart with God. You have to hear from God, Lord, what do you want me to say to your people? Hindi po yun madali. At ang sabi ko kay Lord, one time, naupo ako, I was so blank, Lord, hindi ko alam na sabihin ko, hindi ko alam kung anong ilalagay ko. Nakaupo lang ako sa kama, and then sabi ko, nakaupo lang ako. Nakatitig lang ako. I just waiting on God. Ang sabi ko kay Lord, Lord, ikaw lang ang gusto ko. Hindi dahil gagawa ako ng topic tungkol dyan, but Lord, really, I just want you. Can I have you? Can I have you alone? Hindi dala-dala yung responsibility ko bilang pastor. Hindi dala-dala yung responsibility ko bilang nanay, bilang asawa. Hindi dala-dala yung responsibility ko bilang leader. Can I just go to you? Because I want you. I have another illustration po. There's a woman. True to life po ito. There's a woman, may sakit siya. At dahil may sakit siya, doon po siya nakakilala kay Lord noong mga panahong may sakit siya. So, noong mga panahong may sakit siya, nilapitan siya ng isang pastor na may gift of healing. Sabi sa kanya ng pastor, gusto mo bang gumaling? We will pray so God will heal you. Ang sabi ng babae, no, pastor, no. I don't want healing because during my pain, that is when I knew God. Hindi ko gustong mawala ang pain na to. Baka kasi pag nawala ang pain na to, hindi ko nahanapin si Lord. Let this pain remain so I will continue to seek God. Can you see that? I wanted God more than healing. Yun yung puso ng babae.
At alam nyo po, kanina nagpe-praise and worship tayo, natutuwa. Ang isa po sa mga pinaka natutuwa ako na naaalala ko, magme-mention po ako ng pangalan kapag nagpe-praise and worship na talagang all out. Ninong Cholo, si Tito Darwin, at ang Ninong Mario. Pag nag-worship yung mga yan, parang bata, parang ang lakas ng buto. No, parang talagang kung commending, kung magtaas ng kamay, daig ang kabataan kung mag-worship. And sometimes you have to be intentional. You have to command your body. Lord, mahal kita at sa kalakasan at sa kahinaan ko, ibibigay ko to sa'yo. Amen? You have to be intentional with God na kahit may lakas ka ba, Lord, yung lakas ko, ibibigay ko sa'yo. Pero Lord, kahit yung kahinaan ko, ito lang yung meron ko, ibibigay ko pa din to sa'yo. Give to God what you can give to God. Be intentional. Minsan, sabi nga po ni Pastora Bing, kung ayaw umindak ng katawan mo, utusan mo yung katawan mong umindak. Kasi para yun sa Diyos. Kung ayaw sumayaw ng katawan mo, kung ayaw pumalakpak ng katawan mo, utusan mo yung katawan mong pumalakpak at magpuri sa Diyos kasi para yun sa Diyos. If you want to get closer to God, pilitin mo yung sarili mo. Be intentional. Hindi dahil makikinabang ka, but Lord, pipilitin ko yung sarili kong makilala ka. I will make my flesh submit to know you. Amen? Be intentional. And last point po natin, if you wanted to know God, ask the Holy Spirit. Ask God to make Himself known to you. Ang sinabi po sa John 3:6, ang ipinapanganak sa pamamagitan ng banal na spirito ay magkakaroon ng bagong buhay na spiritual. Mapapansin niyo po, ito, church, listen. Pansin niyo po, may mga spiritual na bagay na hindi nauunawaan ng mga hindi mananampalataya. Ulitin ko po, may mga spiritual na bagay na hindi nauunawaan ng mga mananampalataya. Baka nga dito, sana wala. Hanggang ngayon, hindi pa nauunawaan yung salvation. Kahit paulit-ulit niya na itong naririnig. Because God is not someone to be studied. He is someone to be known. Uulitin ko, ang Diyos ay isang persona na dapat kinikilala, hindi inaaral. God is a person to be known, not a literature and history to be studied. Sabi sa Matthew 11:25, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino. At inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ang sinasabi ni Lord dito, may mga bagay, may word si Lord na itinatago niya sa tao. It is kept hidden. Kaya may mga tao, alam niyo po ba, meron akong kaibigan, when I was siguro that is 12 years ago, 11 years ago, meron akong isang friend sa work, I'm trying to share her the gospel. As in, paulit-ulit po ako. I'm sharing her about the love of God, I'm sharing her about the love of Jesus, what He did on the cross for us. Pero alam niyo po, wala siyang naintindihan. Nakikita ba kayo ng ganyan? Naririnig niya ako pero hindi niya ako naiintindihan. Naririnig niya ako but the word is not penetrating within her heart. May mga ganyan tayo nakikita. Bakit? They do not have the revelation and illumination of the word. Meron ako isang kaibigan din, same thing. Sinisharean ko din, college friend ko. Nag-meet kami, may work na kami. So, madalas kami nag-meet, nagko-call pa kami, nagvi-video call pa kami, sinisharean ko po siya ng word. Sinisharean ko siya ng gospel. At paulit-ulit din po akong nag-share ng gospel. At hindi niya po nagigets. Kapag tinanong ko siya ang application niya tungkol sa hindi tayo pinababayaan ng Panginoon, nandiyan siya palagi para sa atin, sa mga pangangailangan natin. But, alam mo yon, hindi siya nagdidigdi papunta sa puso na nagkukos ng repentance sa kanya. Makitang kailangan niya ang Diyos. Walang work ng Holy Spirit. Hindi nila nagigets. But, you know, alam mo niyo po kung ano maganda sa second friend ko na kinukwento ko? Hindi niya nagigets. Inamin niya sa akin, sabi niya, MJ, hindi kita nagigets. Noon, naiintindihan ko lahat nandito yon, pero hindi siya nandito. Hindi siya kagaya. Nagigets niya na when I speak, there's something from within na galing sa puso ko yung sinasabi ko sa kanyang katotohanan.
At pag dumadating sa kanya ang word, alam niya na hanggang dito lang yung word sa kanya, hindi dumadating sa puso. At sabi niya sa akin, MJ, alam ko yung sinasabi mo pero hindi kita nagigets. Pero gusto kitang magets. Hindi ko alam kung paano. So we work it out. Palagi ko siyang sinishare ng gospel. We're praying pero hindi niya talaga nagigets. Until one time, it came to her. Isang service, nagsimba siya, and the gospel came to her. The Spirit touched her. And then, naintindihan niya yung gospel. Umiyak siya, lumuha siya, yung kaninang testimony ni Ian. Parang ganon. Ang dami niya nang napuntahang church, ang dami niya nang narinig na katotohanan, ang dami narinig niya na yung gospel her whole life, nang paulit-ulit, pero hindi niya yung nauunawaan until the Spirit touch her. Until the Spirit make her known who He is. Hindi natin siya makikilala. So if you wanted to know God, if you wanted to be intimate with God, hindi natin ito madadaan sa effort lang natin. Let us ask God, Lord, make yourself known to me. I wanted you. Holy Spirit, help me. I'm driven, Lord. Ang dami kong chaos sa utak, but Lord, I want you. Holy Spirit, help me. Ang hirap pong mamalagi at manatiling malakas sa paglilingkod if we are not driven with the love for God. Ang hirap pilitin ng sarili magbasa kaya ng Bible. Sino dito na-try na yon? Hirap kaya. Pag nagbasa ka ng Bible, di mo mag-gets. Ulit-ulit ka, tapos di mo pa rin nag-gets. Sino nakaranas ng ganon? Kasi pinipilit mo lang yung sarili mo. Pero kapag ang reason mo why you are going to read the Bible and why you are going to pray is because you delight in God. Lord, nais kasi kita. Nananabik ako sa iyo, Lord, gusto kita. Kapag yun ang desire mo, kapag yun yung drive mo, makakatagpo mo si Lord. Pangako ni Lord yun. Sabi ni Lord, yes, you will find me if you seek me with all your heart. Your communion with God becomes a delight, not a duty. Amen? Kaya gustuhin po nating gustuhin si Lord at makilala si Lord. Kung totoo na ba itong desire sa puso mo, Lord? Same. Yun pa rin po yung instruction ko kanina. Read your Bible and pray always. But this time, not out of duty, but out of delight in the Lord. Babalikan ko po yung tanong kanina, sino ditong gustong makilala si Lord? Unahin mo muna magpaalay ng puso. Lalapit po tayo kay Lord. Ngayon po magpupuri tayo. Lalapit tayo kay Lord. Pero sa paglapit at pagpupuri natin kay Lord, hindi po dala-dala yung prayer request natin. Po pwede ba, kapag lumapit tayo ngayon kay Lord, ang gusto lang kasi natin ay si Lord. Simulan po natin sa maayos na motibo para hindi po tayo napapagod. Hindi tayo napapagod nakatagpuin si Lord. Ito, meron akong verse na palagi kong nababasa at palagi kong tinatanong sa sarili ko, anong nakikita ni Paul na hindi ko nakikita? Natanong niyo po ba yun minsan sa sarili niyo? Bakit may mga taong kayang iwanan ang lahat para kay Lord? Anong meron sila na hindi ko nakikita? Bakit may mga taong kayang iwanan ng pamilya, hindi ko sinabing really abandon uunahin si Lord? Bakit may mga taong gagawin ng lahat, kayang talikuran ang karir nila, kayang talikuran ang kahit na anong mayroon sila para kay Lord? Sabi ni Paul dito, pinapahalagahan ko noon ang lahat ng ito. Ang sinasabi ni Paul, yung kanyang pagiging Hudyo, ang kanyang pagiging Benjaminite. Siya po ay, pag sinabing siya ay Benjaminite, siya ay talagang buong Hudyo. Siya po ay tinuli on the 8th day kasi meron silang mga panuntunan na ganun eh. Sabi ni Paul, pinapahalagahan ko noon ang lahat ng ito pero ngayon, tinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. At hindi lang yan, para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Nung binabasa ko to, at kapag binabasa ko to, lagi kong tinatanong, Lord, anong nakikita ni Paul na hindi ko nakikita? Lord, anong nakikita ni Pastor Leo na hindi ko nakikita? Anong nakikita ni Pastor John na hindi ko nakikita? Kayo po,
Hindi niyo po ba natanong why there are people of God who will do everything for God, pero ikaw, tamaring ka lang, hindi ka na magbabasa ng Bible. Anong meron sila na wala ako, Lord? Anong nakikita ni Paul? Anong nagigets ni Paul na hindi ko nagigets? Tayo po tayong lahat. Dahil hihingi tayo sa Panginoon ng apoy, ng drive, ng fuel. Ito pong sinasabi ko, this is not kung paano ka magiging intimate. Kasi you will be intimate with God if you want. Yun ang sabi ni Lord. If you seek me with all your heart, you will find me. Yes, you will find me, sabi ni Lord. Ang problema, we're not really seeking after God. What we seek is the things from God. Ngayon, dito sa Philippians, sinabi ni Paul na kaya kong ibasura lahat para lamang makilala si Kristo. Lord, anong nakikita ni Paul? Ikaw, kaya mo bang talikuran ng pag-aaral mo? Kaya mo bang talikuran ng career mo? Kaya mo bang iwanan literal yung pamilya mo? Yung mahal mong asawa, yung mahal mong anak. Can you say that you love God more than them? Na kaya kong ipagpalit lahat to Lord, makilala ka lamang. That He is willing to trade everything, makilala lamang si Lord. Anong nakikita ni Paul na hindi natin nakikita? Let us ask God and the Holy Spirit. Samahan naman tayo ng Panginoon.